We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, pumanaw na ang isa sa 4 na biktima ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang ginagawang bahay sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, eksklusibo nating nakapanayam kanina si Dagupan City Mayor Belen Fernandez hinggil sa nangyaring pagsabog ng mga nakaimbak na paputok dito sa Barangay Malubod kung saan isa na ang naitalang patay. Kaya ang direktiba niya sa pulisya ay mapanagot ang mga sangkot sa nangyaring pagsabog. Ilan pang CCTV footage ang inilabas ng mga concerned citizen sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang ginagawang bahay sa Barangay Malubod, Dagupan City. Dinig sa CCTV footage na ito, nakuha sa kalapit bahay ang lakas ng pagsabog. Patay na ang isa sa 4 na biktima na si Raimundo Lazaro, 38 anyos, na inimbitahan lang umano para makipag-inuman. Kwento ng kanyang ama, matinding sugat sa mukha ang tinamo ng biktima. Nagiinuman sila, tapos malapit na sila matapos. Bigla sumabog daw yung malakas. Wasak talaga. Talagang hindi niya kakayanin. Wasak siyang napuruan. Nasa ospital at inoobserbahan ang 3 iba pa. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umakyat na sa 21 na bahay ang nakitaan ng pinsala dahil sa pagsabog. Pinakakasuhan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang mga nasa likod ng pag-iimbak ng mga paputok. Kaya ngayon, sabi ko kay Hepe, mag-file kayo ng kaso. Dahil bawal po yan, dahil lang sa isang tao nakikita sa paputok. Ang tatamaan niya po lahat ng mga kapitbahay niya. In fact, umabot pa sa Greenfields. Ayon sa pulisya, isasampa ngayong araw ang kaukulang kaso laban sa mga nasa likod ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok. Sa investigation natin, nag-violate sila sa batas na iyon. Hindi naman po aakma yung sinasabi nila na 40 pieces lang na mga paputok ang nakaimbak doon. Pagkaharapin nilang kaso ay yung sa violation ng RA 7183. Nauna nang itinanggi ng mga kaanak ng may-ari ng paputok ang aligasyong pagawaan ng paputok ang blast site. Wala rin umanong may kagustuhan sa nangyari. Chris, sa kaburol ang mga labi ng biktima sa chapel ng St. John the Evangelist Cathedral. Nananawagan ng tulong ang kanyang pamilya para sa gastusin sa burol at sa pagpapalibing. Sa mga oras naman na ito, maayos ng sitwasyon doon nga sa compound kung saan nangyari ang pagsabog ng mga nakaimbak na paputok. Yun nga lang, pinagbabawalan pa rin ng otoridad na makapasok doon mismo sa blast site ang mga residente dahil medyo delikado doon sa area dahil nga sa nangyaring pagsabog. Anumang oras ay maaari daw bumagsak yung ilang debris. Samantala, nananawagan naman ang pulisya sa publiko na agad i-report sa kanilang tanggapan kung may mga individual na nag-iimbak ng mga paputok ngayong nalalapit na ang pagsalubong sa bagong taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Nakuha na naman ng video ang ilang menor de edad na bumibili ng paputok sa Calasiao, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa video ang pagbili ng paputok ng ilang menor de edad sa mismong firecracker zone sa Calasiao, Pangasinan. Kita ang sunod-sunod na pagdating ng mga menor de edad sa mga tindahan. Iniimbestigahan na raw ito ng otoridad, lalo't mahigpit itong ipinagbabawal. Maaring hindi napayagan pang magbenta ang mga negosyante na mapapatunayang nagbebenta ng paputok sa mga menor de edad.
Pero ang ilang negosyante, tumatalima naman umano sa panuntunan. Halimbawa, may bibili ng bata, hindi namin sila talaga binibintahan. Kasi number 1 po para maiwasan yung maputukan sila sa mga age na 21 pataas po, yun ang binibintahan po namin. Kasabay ng isinagawang inspeksyon ang pagbibigay babala sa mga negosyante, kaugnay sa pagbabawal na magbenta ng paputok sa mga menor de edad. Sa mga nagtitinda din, be responsible din po kung alam nating mga minor. Huwag na nating bentahan, huwag nating isipin yung ma-profit natin, kundi yung kaligtasan din ng mga tao dito sa Kalasyaw. Importante rin umano ang kooperasyon ng publiko para maisumbong sa otoridad ang lumalabag na mga negosyante. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Patayang rider nang sumalpok sa kasalubong na motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Hating gabi sa araw mismo ng Pasko, nasangkot sa aksidente ang 3 individual sa National Highway ng Barangay Agay, Bantay, Ilocos Sur. Sa kuha ng CCTV, makikita ang rider na bigla na lamang lumiko patungo sa lane ng kasalubong na rider na may angkas. Pagsalpok, kita pa ang pagtilapon ng mga helmet ng mga biktima. Hindi raw malinaw kung nag-signal light ang driver bago tumawid ng linya. Hindi po makita masyado sa CCTV, pero basta bigla na lang po siya na kumabig na pakaliwa po sa diversion. Sugatan ng 2 magkaangkas sa motorsiklo. Binawian naman ng buhay ang sumalpok na rider na si Jofel Foliedo, 47 anyos, na nakainom umano nang mangyari ang insidente ayon sa pulisya. Manatili po tayo sa outer lane natin. Maaaring doon lang po tayo dadaan para sa safety travel po natin. Kuha sa CCTV footage na ito, ang paparating na puting SUV na wala sa linya, kaya iniwasan pa ng kasalubong nitong SUV sa National Highway sa Barangay Marcos, Santa Ilocos Sur. Kalaunan, sumalpok ang SUV sa gate ng isang bahay. Sa lakas ng impact, umatras pa papunta sa kabila ang SUV. Sugatan ng 4 na turistang Indian nationals na nasa pagamutan pa ayon sa PNP. Base po sa driver niya, statement niya, may tumawid daw na aso. Bale sa CCTV footage namin na nakuha, ma'am, malinaw naman po na walang aso na dumaan. Bale, bigla na lang po siyang nag-swerve ng papuntang kaliwa, tapos dire-diretso na lang po doon sa may gate. Patuloy na inaalam ng pulisya ang sanhi sa aksidente. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City na ibsan kasabay ng pag-uwi ng ilang bakasyonista. Silipin sa report. Bahagyang naibsan ang daloy ng trapiko sa Central Business District ng Baguio City. Kasabay ito ng pagsisiuwian ng mga bakasyonista pabalik sa kani-kanilang probinsya. Kung may nagsisibalikan sa kani-kanilang probinsya, ang ilan naman paakyat ng lungsod ng Pino para doon sa lubungi ng bagong taon. Malamig po yung panahon, tapos yung tourist spots din, yun din yung babalaki namin puntahan din. Nananatiling fully book ang mga hotel sa lungsod. Ilang buwan bago ang holiday season, nakabook na raw ang mga bisita. Dahil sa naranasang traffic build-up nitong Pasko, mas nagiging maalam na raw ang mga turista sa inaasahang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa bagong taon. Sa mga aakyat naman po dito sa Baguio, encourage namin kayo na utilize yung ating public transport available at kung maaari, para hindi kayo maabala sa paghahanap ng parking dito sa Central Business District. Payo ng otoridad sa mga aakyat sa Baguio City na enjoy ang paglalakad at ang malamig na temperatura. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan naghahanda na para sa kanilang tradisyon tuwing bagong taon. Tunghayan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nakahanda na ang iba't ibang barangay sa inaabangang palakasan ng bamboo cannon o lantakang kawayan sa Mangaldan, Pangasinan. 2013 nang unang isagawa sa bayan ang Bongbong Bona na layong maibida ang kanilang mga tanim na kawayan. Paraan din nila ito ng pagsalubong sa bagong taon kung saan gumagamit sila ng alternatibong pampaingay. Dragon-inspired ang bamboo cannon ng Barangay David. Nakahanda na sila para sa kompetisyon. Kasi ngayon Year of the Dragon .
Kaya yun ang ano namin. Sisimulan na rin ng BFP ang pag-iikot sa mga barangay para masuri at tiyaking ligtas gamitin ang bamboo cannon na itatampok sa aktibidad. Una sa lahat po, kailangan po alam po nila ang kanilang ginawang bamboo cannon po at saka dapat po ay meron din po naka-standby na mga first aider po natin. Tiniyak ng otoridad ang seguridad ng mga kalahok at manunood sa paligsahan ng bamboo cannon na gaganapin sa December 30. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy ang pag-iikot ng Task Force Disiplina sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ang target, mga depektibong timbangan na ginagamit para samantalahin ng ilang tindera ang dagsa ng mga mamimili ngayong holiday season. Ayon sa Task Force Disiplina, patuloy silang nakakatanggap ng reklamo hinggil sa depektibong timbangan at hindi bababa sa 3 depektibong timbangan ang nakukumpiska ng otoridad sa Magsaysay Fish Market kada linggo. Samantala, limitado naman ang ipinapasok na frozen fish sa Magsaysay Fish Market dahil sa dami ng supply ng mga sariwang isda at seafood. Prioridad sa Bagsakan Market ang bagong huling isda na inaangkat ng mga fish trader mula sa iba't ibang probinsya. Samantala, mga kaso ng influenza-like illnesses sa Dagupan City tumaas ng mahigit sa 100% ngayong 2023 ayon sa CHO. Nakaalerto si Russell Simorio. Nababahala ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa lungsod. Sa datos, pumalo na sa 354 ang tinamaan ng influenza-like illness mula Enero hanggang Disyembre 2023. Mas mataas ito ng 151% mula sa 141 na kaso sa parehong panahon noong 2022. Dahil sa pagtaas ng kaso, muling nagsagawa ng malawakang flu vaccination sa mga barangay. Gusto natin kung pwede ma-maximize natin na mabigyan ng vaccine ng pneumonia ang mga senior citizens, and then yung flu vaccine naman 18 and above. So gusto natin iwas sa sakit. Sa Barangay Karanglaan, maagang pumila ang mga residente para sa flu vaccination. 500 hanggang 600 na Dagupenyo ang target ng City Health Office na mabakunahan kada araw bago ang pagpasok ng 2024. For prevention, dahil medyo maedad na rin tayo, saka matagal na kung hindi nagpapabaksin. Mahirap magkasakit at mahal ang pangbayad sa hospital. Kaya magpabakuna tayo, iwas sakit, iwas gastos. Sa datos ng Center for Health Development Ilocos, 10,458 na ang kaso ng influenza-like illness sa buong Region 1. Pinakamarami sa La Union na may 4,425 cases at sinundan ng Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Paalala ng otoridad, palakasin ang resistensya, ehersisyo at pagkain ng masusustansyang pagkain. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patuloy naman ang search and retrieval operation ng otoridad sa beachgoer na nalunod sa dagat ng Lingayen. Nakatutok si Joan Punsoy. Inasahan daw talaga ang pagdagsa ng mga beachgoers sa mga dagat sa Pangasinan ngayong holiday season. Sa kabila ng maigpit na monitoring ng otoridad, nakapagtala pa rin ng insidente ng pagkalunod. Patuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operations sa nalunod na dayo mula Benguet sa dagat na sakop ng Lingayen. Ang tapat na tapatan nila yung sabang na area, yung may rip current. Allegedly, nakainom po daw yung
victim po natin. Nag-umpisa ang Oplan Holiday Season ng Pangasinan PD RRMO noong December 21 at magtatagal hanggang January 25, 2024. Dalawa na ang naitalang nalunod. Isa ang naitala sa dagat ng Agno noong December 21 at dagat ng Lingayen noong Pasko. Nararanasan din umano ang mataas na alon ngayong amihan season, kaya maigpit na pinapaalalahanan ang mga beachgoer na maligo malapit lamang sa dalampasigan. Mga dayo lamang din umano ang mga biktima ng pagkalunod. Kahit yung preparedness po ng ating mga munisipyo is doble-doble na po, yung mga karamihang nalulunod po is yung mga lasing po talaga, yung mga pasaway po yung ayaw po paawat. Maigpit din ang pagbabantay sa mga kailugan sa probinsya. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Nakarating sa Public Order and Safety Office ng Mangaldan, Pangasinan ang insidente na umano'y pagsosolicit o paghingi ng pera ng umano'y nagpapanggap na POSO enforcer sa ilang residente at negosyante sa bayan. Gagamitin daw ang pera sa Christmas party ng POSO. Pero nilinaw ng tanggapan na hindi sila nangihingi ng donasyon para sa kanilang programa. Bawal din na humingi ng pera o donasyon ang mga kawani ng POSO. Nanawagan ng POSO sa publiko na i-report agad sa otoridad ang mga gumagamit ng tanggapan upang makahingi ng pera. Sa ibang balita, tamang ehersisyo at wastong diet ibabahagi ng isang gym instructor para maging fit and healthy sa pagsalubong ng bagong taon. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Naparami ba ng kain ngayong holiday season, kapuso? Nakailang subo kaya ng lechon, carbs and sugar para ma-achieve pa rin ang Fit Body Goal this 2024? To the rescue ang isang gym instructor mula Luwag City, Ilocos Norte. Meet Coach Rosaline na magbabahagi ng tips upang maging fit and healthy pa rin sa bagong taon. Limit your intakes. Limits your sweets, limits your salt, limits your food intake. So not to say that you need to eat it all. Moderation. So I know it's a holiday. You want to change your lifestyle? Then come and exercise. 2024 is a good beginning. Si Mia, aminadong naparami ng kain ngayong kaliwat kanan ang mga handaan. Kaya naman determinado siya sa kanyang Balik Alindog Program 2024. May sinusunod daw siyang diet plan para mapanatili ang healthy body and mind. Dapat meron pa rin plano kung ano ba yung talagang gusto mo, kung ano yung plano mo. So, ako kasi meron akong condition and isa sa parang advice ng doctor is mag-exercise. And plinan ko na dapat next year is maging healthy ako, maging fit ako. Kaya nag-start na ako this Christmas and going in the future na maging healthy. Mga kapuso, laging tandaan na kahit anuman ang okasyon, dapat laging isipin ang healthy and balanced diet upang mapanatili ang tunay nating kayamanan, ang kalusugan. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Mga kapuso, makulimlim na panahon na may pag-uulan pa rin ang aasahan sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ihip ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa Luzon at Easterlies sa Visayas at Mindanao. May kalat-kalat na ulan pa rin na mararanasan sa Northern at Central Luzon. Buong araw naman, nauulanin ang probinsya ng Aurora. Meron ding kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao, kaya doble ingat mga kapuso. Puspusa na ang ginagawang pag-ani ng pakwan ng mga magsasaka sa Hilagang Luzon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Ngiti ang isinalubong ng magsasakang si Nanay Romana dahil ilang linggo na silang nakapagbebenta ng aning pakwan sa magandang presyo. 25 pesos per kilo ang kanilang presyuhan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. 1 tonelada ang kanilang naaani kada araw mula nitong nakaraang linggo. Maganda ang benta ngayon dahil kukunti ang nagtanim ng pakwan ngayon. Dati sa ibang taon nasisira lahat ang mga pananim dahil walang pumasok na buyer. Ngayon, sunod-sunod po ang mga buyer na bumibili dito. Dati may 30 hectares
nakareport. Ayun, halos 15 hectares lang ang nakapagtanim dito ng pakwan, ma'am. Mananatili raw o magandang presyuhan ng pakwan hanggang sa bagong taon. Sa Mangaldan, Pangasinan, simula pa nung nakaraang linggo ang pag-aani ng pakwan. Bagamat maraming supply ng pakwan, patuloy pa rin ang pagtaas sa presyo. Mataas din kasi ang demand dito, lalo pat ipinangahanda ito sa bagong taon. Sa ngayon, nasa 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo ng pakwan sa Pangasinan. Tumaas din ang presyo ng buko na pangunahing sangkap sa salad. Sa hile-hilerang bentahan ng buko sa bayan ng San Fabian, kapansin-pansin na halos kokonti ang mga ibinibentang buko. Ayon sa ilang negosyante, kokonti ang supply ng buko, kaya tumaas ang presyo nito. Mula sa dating 30 pesos, umakyat na ito sa 40 hanggang 45 pesos kada piraso. Kasi nung last kasi ang deliver 25, ngayon may isang nag-deliver dyan ngayon 27. Di ko lang alam ngayon kung ano. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ayon naman sa ilang negosyante ng puto, 24 hours na silang bukas dahil sa mataas na demand sa puto ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon. Dinadagdagan na rin nila ang kinukuhang supply mula sa mga producer. Nananatili naman na nasa 110 pesos ang kada kilo ng plain na puto habang nasa 130 pesos ang kada kilo ng puto with cheese. At ang tikoy naman nasa 120 hanggang 220 pesos depende sa laki. Naguwi ng medalya sa katatapos na Batang Pinoy 2023 ang ilang atletang Dagupeño. Tunghayan sa ulat ni Russell Simorio. 131 atletang Dagupeño ang sumabak sa iba't ibang palaro sa katatapos lang na Batang Pinoy 2023 na idinaos sa Pasig at Philippine National Games. Hindi nagpahuli ang mga atleta at ibinuhos nila ang lakas at kasanayan para makuha ang kampyonato. 4 na silver at 2 bronze medals ang naiuwi ng Dagupan City sa Batang Pinoy 2023, habang 3 silver at 1 bronze medal ang naiuwi sa Philippine National Games. Pero kahit pa paano, medyo kulang talaga sa oras ang training. Sobrang happy po ako na nagkaroon po tayo ng mga medalya kasi hindi ko talaga masyadong ini-expect. Dahil itong pinuntahan natin ay national event. Isa sa mga nakakuha ng medalya ang 17 anyos na si Billy Jake Quinto. Target niyang umukit ng pangalan sa larangan ng boxing. Sunod sa yapak ng ama na dating amateur boxer. Yun ang goal lang namin eh. Kasi hindi basta-basta ka naman kunin ng Philippine team kung ang laro mo parang pa-easy-easy lang. Dapat talagang magaling ka at medalist ka talaga. Samantala, nanguna ang mga atleta ng Baguio City sa Batang Pinoy 2023. Pumalo sa 82 na gintong medalya ang naiuwi ng mga atleta at 111 naman na silver at bronze medals. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Bukod sa Shanghai, ano pang hinahanap mo sa handaan at bakit? Pansit kasi pampahaba ng buhay yun eh. Plastic. Paglagyan ng pansit. Lechon, masarap kasi paminsan-minsan ka lang makatikim pag may lechon. Spaghetti, pansit, at saka salad. Kung mayroong mga salad, yan ang talagang number 1 na kwan. Babae, macaroni siya. Macaroni siya. Bakit macaroni? Gusto lang ti naimas nga sir. Makan para kanya. Number 1, itong lechon, the best. Siyempre, pampabata. Mga kapuso, 5 araw na lang, 2024 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.